Sa buwan na ito, ang ating pong tema ay The Joy of Christmas Hope. Sabi diyan, Peace and Love. Yan po ang ating pong ngayon. Ang topic ko po ay The Joy of Christmas Hope. Ba? Sa ating pong sa ating pong mapapansin sa ating mundo, sa ating paligid, makita natin yung mga tao ay abala sa kanilang mga ginagawa o kanilang mga sabihin, yung kanilang pong pinaghahandaan. Subalit, sa kabila na mataas po ang mga bilihin, di ba? Mataas na lahat ang bilihin ngayon. Ultimo yung sibuyas, yung bawang, ay mataas ang kilo, di ba? Doon pa lang ay mahal na. Paano pa kayong iano mo doon ng mga karne, di ba? Mga manok, mas mahal siguro, no? 400 yata yung kilo ng baboy ngayon. Lalo yung baka, mas mahal. At dahil doon ay maaring ang kanilang pong damdamin ay wala silang kagalakan. Dahil wala silang pambili. Hindi sila magiging masaya. Pero sabi ng Panginoon sa ating mga mananampalataya, anuman ang ating iahanda o ibibigay ng Panginoon sa atin, dapat ating ipagpasalamat. Ang malaga ay meron tayong Diyos na hindi nagkukulang at nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Sabagat ang pinakadahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko, Christmas, dahil si Kristo ang dumating, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito po ang paraan ng Diyos para tayo ay maabot dahil tayo ay kinakailangan ng kaligtasan na ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ang ating pong ngayon ay sa Luke chapter 2, verse 8 to 11. Siguro ay hindi ko na kayo papatayuin. Yan po yung ating text ngayon. At sa ating pagpapatuloy tayo muna ay magsuko, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami inyong muling dinako sa lugar na ito. Salamat po sa panibagong buhay. Kayo po ang siyang manguna sa amin pong pakikinig sa iyong salita. Sa panibagong tema namin patungkol po sa kagalakan na nanggagaling sa iyo sa magitan ng aming Panginoon Kristo na yung isinugo para kami tubusin sa aming pagkakasala, para po kami linisin sa aming kasalanan at patawarin. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na kami ay narito, aming ituon ang aming puso, aming kaisipan sa iyong salita sa umagang ito. Ito ang aking samantalangin sa pangalan ng Jesus sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan po. Ang ating pong mga topic itong mga darating na linggo ay The Joy of Christmas Hope, The Joy of Christmas Peace, The Joy of Christmas Love, and The Joy of Christmas that changes everything. Diba? Maraming mga sana ay hindi po tayo mawala. Meron tayong malalaman natin ang pag-asa, ang kapayapaan, pag-ibig, at yung nakapagpapabago ng kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon. Sapagkat magkaiba po yung kagalakan sa kasiyahan. The joy and happiness, magkaiba yan. Ang happiness ay ayon lang sa nangyayari. Pag may birthday, pag may binyag, o may kasal, o may mga celebration, ay merong happiness. Pero pag ang joy, anuman ang sitwasyon, nandun pa rin yung kagalakan mo. Kung ikaw man ay namatayan, nawalan, mahirap na maging joy kung ikaw ay nawalan o namatayan. Di ba? Pero kung ikaw ay Panginoon, meron kang joy na nanggagaling sa Panginoon. Ito po ngayon ang ating pong tema, The Joy of Christmas Hope. Yan po. Ang ating pong text ay sa Isaiah, sabi diyan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa ating ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanghanga, tagapayo, makapangyarihan, Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan.
Isa pang text po ay sa Luke 2:8-11. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Yan po yung nangyari po na propasiya na may isisilang na isang sanggol na siya ang magliligtas sa mga tao at magbibigay siya ng kagalakan. Tunay nga na meron pong kasiyahan lalo sa mga, di ba, yung mga sila yung mag-asawa at sila yung magkakaroon ng anak na isisilang. Nandun yung kagalakan. Nandun yung excitement. Di ba? Iba nga, naghahanda na ng isusot, di ba? Bibili ng pangsot ng bata, bibili ng mga crib, ano-anong mga bagay. Dahil sila galak sila. May kagalakan sila na isisilang na sanggol. Kaya, ang ating Panginoon Kristo, siya yung ibinigay ng ating Diyos para tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na kagalakan. Na hindi kayang ibigay ng anuman ng mundo ang kagalakan ng gagaling sa Panginoon. Bakit po magkakaroon tayo ng kagalakan sa pusyong ito kung tayo po ay ating malalaman na ang ating Panginoon Kristo ang siyang magliligtas sa atin. Diba sabi nga dyan dumating siya na may plano at layunin upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Yan ang purpose kung bakit siya itinilang. Wala lang ibang dahilan kung bakit ibinigay ang ating Panginoon Kristo para tayo iligtas. Sabi dyan, ang Panginoon Kristo ay dumating upang tubusin tayo. Sabi dyan, mula sa ating kasalanan, siya ang dumating upang iligtas ang mga nawawala mula sa kamatayan. Kaya nga sabi sa Luke 19:10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Dumating ang anak ng tao, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. At isa tayo doon, na tayo ay niligtas ng Panginoon. Tayo natagpuan ng Panginoon. Dahil wala pong tao ang umahanap sa Diyos. Diba sabi sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, lahat sila ay nagsilihis, sila po ay nagkanya-kanya at walang umahanap sa Diyos. Tayo po ang inaharap ng Diyos. Kaya pasalamat tayo na tayo ngayon ay narito sapagkat tayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya sabi sa 1:21 ng Mateo, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Subalit, ano po ang nangyari? Ito yung plano na ililigtas yung kanyang kapwa Hudyo. Pero po ano nangyari mga kapatid? Pasalamat tayo sapagkat dahil sa pagtanggi ng bayang Israel ay umabot sa atin yung kaligtasan. Diba? Sabi si John 1:11, siya ay naparito sa kanyang bayan, subalit siya ay tinanggihan. He came to his own, and his own receive him not. Masakit, di ba? Kapwa mo, kababayan mo, gusto mong iligtas, pero ikaw ay tinanggihan. Di ba masakit? Kaya, dahil doon ay, ang plano ng ang Diyos ay ibinigay sa lahat ng tao ang kaligtasan. Bagamat tayo ay mga hintil, hindi tayo Hudyo, pero tayo ay minahal ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo. Yan po ang ginawa. Ang kaligtasan ay napunta po sa lahat ng mga tao. Kaya salamat tayo. Kaya yan ang tungkulin natin mga kapatid sa Panginoon na ating ibahagi ang salita niya sa lahat ng tao. Pagkat sabi nga doon, hindi pa darating ang Panginoon hanggat hindi napapalaganap ang kanyang salita. Kaya kung gusto natin na dumating na ang Panginoon,
magbahagi tayo ng salita niya para dumating na siya. Kasi kung gusto mo nang dumating siya, ay gawin natin yung pinapagawa niya sa atin. Ang pangalawa po, ang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan. Magkakaroon tayo ng joy kung tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Pangalawa, yung kanyang pagiging powerful, ang kanyang kapangyarihan po. Sabi niya sa Isaiah 9:6, ibibigay sa kanya ang pamamahala. 'Di ba? Ito yung makita ni kung atin titingnan yung ng mga ang ating Kristo ay pumasok sa Jerusalem. Akala nila siya na yung papalit na hari. Kasi sila nasakop sila ng Roma. Nasa sila gusto nila mapalitan yung pinuno. Ang akala nila, yun ang mangyayari. Nang dumating ang Panginoon sa Jerusalem, siya po ay nakasakay sa isang donkey. 'Di ba? Sabihin, pag hari ka, dapat ang sasakyan mo maganda. 'Di ba? Pero yun ang kanyang sasakyan ay donkey lang. Maliit na kabayo. Yan yung makita natin sa Mateo 21 yun. Kaya nagkamali sila ng kanilang kaisipan. Na akala nila gano'n pero hindi gano'n. Dahil ang paghahari ng Panginoon ay hindi po sa lupa, kundi sa langit po yung kanyang paghahari, yung kanyang kaharian. Sabi sa Payag 1:7, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran, yung tumusok sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. Pilipos 2:9-11. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yan po yun. Kaya, ito yung makita natin dito kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon ay nandoon. Luluhod sa Kanya. Lahat. Wala pong hindi luluhod. Makita nyo kung gano'n siyang ang mga kapangyarihan. Luluhod ang nasa langit, nasa lupa, at yung nasa ilalim ng lupa. Ano yung nasa ilalim ng lupa? Yun ang impyerno. Kaya, ganun po ka-powerful ang ibinigay na tungkulin sa atin, binigay ng Diyos sa Kanya. Yung tungkulin na to, ang kapangyarihan. Kaya ang mga iba ay nagsasabi na si Kristo raw ay tao lang. Siya ay nagkatawang tao. Hindi pwede ang tao ay maging Diyos. Tama ba 'yon? Hindi. Ang Diyos ang nagkatawang tao. Kaya nga, siya isinilang sa magitan ni, sino? Sino gamit? Si Maria. Si Maria na asawa ni Jose. Siya yung tatay na ginamit ng Panginoon, si Maria. Kaya, ito po yung ibinigay sa kanya ng na pamamahala. Na maghahari siya. Darating ang panahon na siya po ay maghahari. Tingnan po natin ang isa pang ang kanyang paghahari. Ang kanyang paghahari. Yan. Tingnan po tayo. Malapit na tayo. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan, Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan. Tingnan natin yan. Sa English yan ay wonderful. Ano po ibig sabihin ng wonderful o kamanga-manga? Ang idea ng pagiging supernatural at pambihira ay maliwanag na walang bagay ng karaniwan o pangkaraniwan tungkol sa ating Panginoon. Walang karaniwan sa Kanya. Na talagang wonderful siya, ang ating Panginoon Kristo. Kahanga-hanga, kamanga-manga ang ating Panginoon. Makita natin kung paano siya sinabihan ng ganito ng ating Panginoon. Supernatural at pambihira. Walang makagaya sa Kanya. Walang makakatulad sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo. Diba? Kung meron ang tinawag na
Sino man sa inyo nakakaalala si ano, na tinawag na Wonder Boy? Naalala niyo pa? Mayaman na siya ngayon. Diba? Meron siyang product na ano, na insimada. Sino yun? Si Ninyo Mulak, the Wonder Boy. Diba? Naalala niyo na? Siguro yung mga matatanda naalala yun. Pero yung mga millennial hindi naalala yun. Ha? Weng-weng. Sino? Si W7? Kaya yan po yung makita natin na dahil sa kahanga-hanga ka mga masinin yung mulak, dahil makita yung maliit pala siya, ano na eh. Talagang ano siya, yung matalino siya, talagang ano siya eh. Ang ating Panginoon Kristo ganun. Di ba naalala nyo ng Shinar Templo, naalala nyo? Hinahanap siya ng kanyang mga magulang, di ba? Kasi uwi na sila eh. Asa kaya yung ano, si Jesus? Nakita niya si Jesus nasa templo. Nakikipag-usap sa mga matatanda ng mga pariseo, mga nakikipag-usap siya. Ganun siya talino ang ating Panginoon Kristo. Kaya, makita natin yung kanyang pagiging pambihira. Diba? Sa ngayon, meron ba ngayong katulad sa atin dito na pambihira? Meron ba? Wala, no? Wala siguro. Nakakatakot. Maging pambihira ka, no? Pambihira na matalino ka. Matalino po ang Panginoon. Ganun siya katalino po. Pangalawa, hindi lang po siya wonderful, kundi siya po ay tagapayo. Ayan. Tagapayo. Literal na nangangulugang magbigay ng payo, gumawa ng paraan at magplano. Ayan. Ganyan po ang ating Panginoon Kristo. Marunong siyang counselor ang ating Panginoon Kristo. Diba? Saan ba tayo humingi ng payo pag tayo ay merong problema? Kanina tayo humingi ng payo. Kanina tayo humingi ng mga payo pag tayo ay may problema. Diba? Sa Google, sa Meta, o sa Panginoon. Diba? Kanina tayo lumalapit. Diba? Pag bigat ang problema mo, hindi mo na kaya. Diba? Yung iba, pag hindi na kaya, iba na ang naiisip. Diba? Gusto na magpakamatay, gusto na magpatiwakal. Pero ang Panginoon, pag tayo sa Kanya lumapit, nagbibigay siya ng magandang payo. Magandang payo ang ating Panginoon Kristo. Diba sabi nga sa Proverbs, na kung mas maraming mga maganda ang maraming tagapayo. Ayan po mahirap po ang maging counselor, 'di ba? Maging tagapayo. Lalo na yung papayuhan mo ay ayaw makinig. 'Di ba? Ayaw makinig sa iyo. Matigas ang ulo, 'di ba? At pangalawa po, sabi diyan, siya ay makapangyarihang Diyos. Ito ay nagsasabi tungkol kay Kristo na siyang powerful, strong, malakas. Yung word na ako ay ang tagapagwagi, ang isa na makapangyarihan at hindi matitinag. Yan. Siya po ay Diyos. Isa sa mga katangian ng Panginoon, siya po yung makapangyarihang Diyos. Siya po yung walang sa atin. Diba? Sabi nga sa John 17, bago pa lang, likayin ang mundo, nandun na ang Panginoon Kristo. Nandun na siya. Bagamat wala pa siya sa katawan, nandun na ang Panginoon. Maging sa Genesis 1, di ba sabi doon, likayin natin ang tao ayon sa ating wangis. Nandun na ang Panginoon. Siya po yung makapangyarihan Diyos. Siya ang may control sa ating mga buhay. Hindi tayo nabubuhay sa swerte o mga pangyayari, kundi ang ako ay nagbabantay at gumagabay sa ating landas. Kaya sabi sa Psalms 127, awit, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang pinagmulan ng kalakasan ng aking buhay. Kanino ako mababahala? Yan po yun. Ganun po ka-powerful ang Panginoon. Nagtitiwala ba tayo sa kapangyarihan ng Panginoon? O sa ating lakas? Yung ating lakas ay limitado. Ang ating talino ay limitado. Hindi tayo dapat magtiwala sa swerte. Kasi kung may swerte, may malas.
Hindi tayo pwede ito magtiwala. Kundi tayo magtiwala sa Panginoon. Na siyang pinagmumulan ng ating kalakasan, ng ating mga pangailangan ng ating Panginoon. Kaya itong darating na kung kayo ay nag-aalala kung ano ang inyong paghahanda, ay kayo ay manalangin sa Panginoon. Gawin nyo ang kanyang nais, siya ang magpo-provide ng inyong mga pangailangan. Amen ba? Kaya huwag tayong mabahala dahil kung kayo mababahala, magkakasakit ka. Ano po? Hindi lang siya Diyos na kahanga-hanga, kamanga-mangha, at tagapayo, at mga Panginoon Diyos, hindi ang kanyang walang hanggang, siya po ang walang hanggang Ama. Sabi doon. Sabi niya sa Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, sabi ng Panginoon. Na siya na noon, at siya na darating, ang makapangyarihan sa lahat. John 8:58, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako'y naroroon na. Kata nyo? Bago pa si Abraham ipanganak, nandun ang Panginoon Kristo. Hebrews 13:8, si Yesu Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ang kahapon, ngayon, at bukas. Malakayas 3:6, sapagkat ako ang Panginoon, ako'y hindi nagbabago. Ayan. Kung tayo po ay nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kumusta po tayo mga kapatid? Nagbabago ba tayo? Pwede tayo magbago. Yung ating pamumuhay, baguhin na natin. Diba? Baguhin natin. Ipabago natin sa Panginoon yung ating po mga buhay. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan. Siya lang ang pwedeng makapagbago ng ating buhay. Ano po? Na kanyang tinawag sa kanya, panglima, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Peace. Di ba sabi sa John, sabi diyan, ipinagkakalob niya ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sabi sa 1:16-33, sabi diyan, basahin natin. Sabi ko ito sa inyo upang, pakibasa po, basahin natin sabay-sabay. Sabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagkasakit sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa salibutang ito. Ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pilipos 4:7, basahin natin. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kumusta po tayo mga kapatid? May kapayapaan ba tayo? Isa lang meron na. Isa lang may kapayapaan. Ibig sabihin, sa kabila ng ating daranasin ng mga pagsubok, mga problema, dapat hindi tayo nawawalan ng kapayapaan. Kalmado ka lang. Diba? Kalmado ka lang. Lalo ngayon, malapit na yung handaan. Ano kaya ihahanda ko? Tuyo? Daing? Ano kaya? Basta malaga, kakain ka. Diba? 500 pesos raw. Saan ka mabibili doon? Unti-unti. No? At sabi dito, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso. Talagang ang kapayapaan na binibigay ng Diyos ay hindi po kaya pantayan ng mundo. Kahit marami ka, di ba, makita nyo po, di ba, yung mga tao, may pera na, gusto pang magkapera. Hindi masaya yan. Walang kontento. Di ba? Hindi sila payapa. Di ba? Wala silang kapayapaan. Sila talagang magkaroon pa ng maraming ano. Kaya, pag ikaw ay may kapayapaan sa buhay mo, ano man ang problema mo, ano man ang sitwasyon mo, ay hindi ka matitinag ng ano mang problema. Kasi meron kang peace. Diba? Sabi nga ng Panginoon, my peace I give unto you. Ang kapayapaan na ibigay ko sa iyo ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Diba? Yan po yun. Kaya sa ating pong pagtatapos,
Upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kagalakan at pag-asa, kailangan natin ang kanyang pagliligtas, ang kaligtasan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paghahari. Diba? Sino po ang susunod sa buhay natin? Diba? Sino ang susunod? Tayo pa rin? Dapat ang Panginoon ang nag-ahari sa mga buhay natin. Application tayo. Ay, sorry. Yan. Sabi dyan, ito ang totoong dahilan kung bakit mahalaga ang Pasko. Dahil si Jesus mismo ang ipinagkaloob sa atin. At siya ang kailangan ng bawat pusong naghahangad, ano hinahangad? Ng pusong nangangad ng pag-asa, direksyon, lakas, at kapayapaan. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ang ating pag-asa. Nagbibigay sa atin ng direksyon. Kung dati ang buhay mo ay liko-liko, ang buhay mo ay pag-iwang-giwang, pero kung ikaw ay merong kaligtasan, kung meron kang Panginoon, meron kang kapayapaan, meron kang direksyon ang buhay mo. Magkakaroon ng direksyon. Merong kang patutunguhan. Sapagkat kung tayo na kay Kristo, ang ating tungo ay sa langit. Pero kung wala kang Kristo sa buhay mo, saan ka tutungo? Dalawa lang po ang pupatunguhan ng tao pag namatay. Langit o impyerno. Walang purgatorio. Kaya, mamili ka doon. Ito po yung mga tanong na atin pong pag-uusapan. Ano ang natutunan mo sa mensahe ngayon? Kanino ka humingi ng payo? May kapayapang ka ba sa kabila ng samut-saring mga problema? Yan po yun. Kaya dalangin ko na sa ating pong buhay Kristiyano, dapat alamin natin, tiyak ba tayo na tayo ay may relasyon sa Panginoon sa Kristo. At siya po ang magbibigay sa atin ng magandang payo at magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan tungkol po sa kagalakan tungkol po sa pagdiriwang na aming Paskuhan ng Panginoon Kristo ang dahilan kung bakit kami nagdiriwang. Siya po ang inyong pinagkaloob sa amin para kami bigyan ng kaligtasan, para kami tubusin at bigyan ng bagong buhay, bigyan ng kagalakan, bigyan ng kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig na iyo pong ipinadama sa boses sa amin. Dahil nga, O Diyos, kami ay hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig, pero kami ay iyong inibig. Kami ay iyong minahal sa kabila ng kami makasalanan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Nawa ang iyong pagmamahal na amin pong natamo ay ito ay aming masuklian ng aming paglilingkod, ng aming pagmamahal sa inyo. Ano mga aming kalagayan, naroon po yung aming pagpapasalamat at naroon po yung aming kagalakan sa anumang aming pinagdaraanan. Salamat sa iyong salita, sa iyong palala, maging sa mga nakikinig sa online. Dalangin ko rin na sila rin po ay napagpala rin ng iyong salita sa mga ito. Ito po ang aming samutiling, dalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus ng aming Panginoon, at sariling pagligtas at sa pandubay ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po.